1 yuan bawat isa. Lahat 1 yuan na lang. Bilhin nyo na. Mabait na bata, Yuyu. Makakaipon na ako ng pera. Pampaaral sa'yo. Paano nangyari? Inay, ninakaw mo ba ang pera ko? Para yun sa pag-aaral ni Yuyu. Nanay, hingan mo siya ng pera. Sumisikat ang stock market. 300,000 pwedeng maging 3 milyon. Narinig mo? Bilang ate, dapat bang tulungan mo ang negosyo ng kapatid mo? Walang kwenta si Sanchaya Hao. Akala mo magtatagumpay siya. Ibalik mo ang pera ko. Nagastos na. Manlolokong bata, tumigil ka sa pag-aaral. Bilisan mo, magluto ka ng hapunan. Isang yuan lahat dito. Tingnan nyo. Pasensya na, wala akong pampaaral. Sa'yo. Ang bayad mo. Kahit hindi ko kilala kung sino ang lalaking yon, hindi ako nagsisisi na nagkaanak kay Yuyu. Siya lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Suihan, 30 ka na. Kung di ka pa mag-asawa, baka di ko na makita na bumuo ka ng pamilya. Ma, di ako sa babae. E di lalaki hanapin mo. Makakapag-anak ka ba? O aasahan ko na lang ba na may apo na biglang mahulog galing langit? 1 yuan lang isa. Bili na kayo. Bakit kamukha ng batang to? Ang batang suihan, ibig sabihin ba nito na pinadalhan ako ng langit ng apo? Para. Naku, bakit ka nagbebenta? Ineng, Kailangan ni Yuyu ng pera para sa eskwela. 2,025 na ngayon. Paano nang may mga batang? Di pa rin kayang magbayad ng tuition? Anong ginagawa ng mga magulang niya? Bibilhin ko na lahat. Madam, 200 yuan po lahat. CJ. Oh, heto. Sa'yo na ang sukli. Sabi ni nanay, di kami dapat tumanggap ng sobrang pera. Ang bait na bata. Bakit ang responsable? At ang cute mo? Anak, pwede mo ba akong bigyan ng isang hibla ng buhok? Ma, gustong gusto mo ng apo. Imposible yan. Sa tingin mo ba'y anak ko? Ang batang nakita sa kalye. Ginawa mo akong baliw. Kunin mo. Paalam, anak. Paalam po. Nanay, yung mabait na lola, binili lahat ng paninda natin. Totoo ba to? Sakto ang dating. Magtatrabaho si nanay. Part-time. Tara na. Bawal ang menor de edad. Yuyu, mabait ka ha. Dito ka lang maglaro ng Rubik's Cube. Pag napagod ka, pumunta ka sa convenience store at umupo ka roon. Pagkatapos magtrabaho ni nanay, sunduin kita. Tandaan, huwag ka kausap sa estranghero. At, Huwag tatanggap ng candy sa kanila. Walang pakikipag-usap sa di kilala. Huwag kang mag-alala, Nay. Di ako magkakaproblema. mabait na bata, halika rito. Di ba yan yung gwapong sir? Hoy bata, bakit mag-isa ka dito? Nagtrabaho si nanay sa loob. Part-time sa club? Iiwan lang ang anak sa labas. Walang pakundangan yon. Nag-iipon si nanay para sa eskwela ko. Nakikita mo, nanay ko yan. Ang figura na yon ay mukhang pamilyar. Anak, ito ang card ko. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Sige, sir. Samahan mo siya hanggang dumating ang nanay. Sigurado. Kailan pa naging mabait ang boss? Kailangan ba laging panalo mo, Han? Ilipat mo ang 900,000 na utang mo bago maggabi. Huwag kang kuripot. Ang nag-iisang tagapagmana, mamamatay ka sabay mo. Ano ang silbi ng pag-iipon ng yaman? Dagdag pa ang 1.15 milyon na utang mo noong nakaraan. Sandali, Iya, maganda pala ito. Siya yun. Ang pag-darts kasama si Han, nakakasawa. Lagi kang panalo. Pagsubukan natin ng babae para masaya. Subukan ko na. Master Han, kung manalo ako, babayaran mo ba ako? Pera lang habol nito. 100,000 kada bulseye.
100,000. Pambayad sa tuition ni Uyu. Tatlong bullseye. Ang galing. Tama na. Ikaw na, Iya. Nahuli na siya. Natalo na si Han ng 300,000. Dati lagi siyang panalo. Pero ngayon, lumalabas na pera niya. Sige na, ikaw muna. Kung matalo pa ng 300,000, kailangan ko nang magbenta para makabayad. Huminga. Tumutok sa gitna. Bitawan mo na. Naintindihan mo ba? Hindi ako susuko. Isa pang round. Hagis mo rito. Nanalo ako. Tama sa bullseye. Paano ka tinuruan ni Han ito? Ang galing. Kaya ko nang bayaran ang matrikula ni Uyu. Master Han, 6 na darts ang tama ko. Kabu ang 600,000. Tapos na. Salamat, Master Han. May anak ka bang babae? Nagbibiro ka, Jimith Han. Ni hindi pa nga ako ikinakasal. Paano ako magkakaanak? Pwede ka nang umalis. Interesado ka sa kanya? Sangyu, nakakuha ka ng Japanese yens 600,000 ngayong gabi. Magaling ka talagang mambenta. Hampasin mo lang ang buhok niya ng pakyut. Ina na pala siya. Paano siya napakawalang hiya? Tapat akong nagbebenta ng inumin, walang daya. Walang dapat ikahiya. Umalis ka sa harap ko, asong gala. Ang lakas ng loob mong tawagin akong aso. Papagalitan kita. Mahilig ka talagang magbenta ng sarili. Uhubaran kita ngayon. Ipakita mo ang tunay mong kulay. Bitawan mo ako. Anong nangyayari dito? Manager. Itong si Sangyu, nang lalambing sa lahat para makabenta. Sinira niya ang aming reputasyon ng club. Sang Yu, inupahan kita dahil naawa ako sa pagiging solo mong ina. Akala ko hindi ka ganito kababa. Ano na problema sa mga solo na ina? Bakit galit ka sa mga babae? Hindi ka ba pinanganak ng ina? Sang Yu, lumalampas ka na. Isang salita lang mula sa akin. Mawawalan ka ng trabaho. Mga babaeng may anak, ang paborito ko. Lahat ng inumin sa VIP lounge, mapupunta sa iyong benta. Diyos ko, tingnan nyo. Nananandi si Sangyu sa manager. Kaya pala nakakatarget ka, Sangyu. Nakipagtali ka para umangat. Ibalik mo ang pera. May asawa ang manager. Maninira ng pamilya. Hindi mo alam, nabuntis siya bago ikasal. Ipinanganak niya ang bata bago grumaduar. Gagawin ang lahat para sa pera. Kasuklam-suklam. Dapat siyang tanggalin. Sinira niya ang aming reputasyon ng club. Tama ba, manager? Ikaw. Nandito na si Jimith Han. Tamang-tama ang dating Jimith Han. Ang landi ni Sangyu. Mahilig magpakabait. Sa harap ng mga lalaki, huwag kayong magpaloko sa kanya. Anong nangyayari? Nililigawan ng waitress ang manager para makipagkumpetensya ng hindi patas. Papatalsikin na sana siya ng manager. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, kailangan niyang magbayad ng 600,000 mula ngayong gabi. Sang Yu, sinabi ko na sa'yo, hindi ka magtatagumpay sa panliligaw sa akin. Ako ay isang napakapakilig na tao. Hindi ko ginawa. Hindi mo pa rin aminin. Iniisip mo na binibintang ka ng manager. Napakaraming mata ang nakakita. Sa nangyari, nakakapit ka sa manager. Tama. Mapapatunayan ko iyan. Nakita ko rin. Halos yakapin niya at halikan ang manager. Talaga? Kailangan ko talaga ng pera. Pero hindi ko niligawan ang manager. Siya ang nanliligaw. Kalokohan. Bawat babae dito ay mas maganda kaysa sa'yo. Bakit kita liligawan? Sangyu, itinatanggi mo pa rin. Alam ng lahat, nagkaanak ka sa kung sinong lalaki. Noon pa man, nagbuntis bago ikasal. Ang gulo ng pribadong buhay mo. May anak siya. And Han, ang isang tulad niya, ay malamang nakatulog na kasama ang maraming tao. Malamang hindi niya alam kung sino ang ama. Sa tingin ko dapat siyang i-blacklist. Kung ganoon, maglakas loob kaya nating suriin ang kikis. Para makita kung sino ang nagsisinungaling. Bakit ako matatakot magpasuri ng CCTV? Pero ang isang part-timer ay walang karapatang magpasuri ng CCTV. Magpasuri ng CIA. Oo. Umalis na siya. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Mr. Han, ako ang manager ng club na ito. Wala kang karapatang patalsikin ako. Bago ka lang dito, hindi ba? Hindi mo ba alam na ang buong kapital na ito ay pag-aari ni Mr. Han? Mr. Han, maawa ka. Lahat magsihiwalay. Ikaw, manatili ka. Tungkol sa nangyari kanina, salamat. Hindi ko matanggap ang pag-ugali nila. Baliktarin ang tama at mali. Wala kang kasalanan, kaya di mo dapat tiisin ang mga chismis na to. Ang talino mo talaga, kaya pala ikaw ang malaking boss.
Kung wala nang ibang usapan, aalis na ako. May nakalimutan ka ba? Ano halimbawa? Yung gabing iyon sa hotel 5 taon nakalipas. Ang tapang ng mga kilos mo hanggang umaga tayo. Wala ka na bang naalala? Ginoong Han, isang pagkakamali lang yun. Pasensya na, Pagkakamali, napakayaman mo. Ako'y ordinaryong empleyado lang. Kung hindi sa nangyari noon, hindi tayo magkakilala. kitang-kita mong may anak. Bakit ka nagsinungaling? Anak ko ba? Hindi. Matagal nang pumanay ang ama. Kailangan ko nang umalis. Sobrang makapangyarihan niya. Kapag nalaman niyang si Uyu, ang kanyang anak, magsasampa siya ng demanda. Ginoong Han, dapat nating imbestigahan. Hindi ako nagmamadali na maging ama ng kung sino. Mommy, may nakita akong gwapo. Sana siya ang tatay ko. Tumigil ka dyan. Magkano nang kinita mo kagabi? Iabot mo dito. Isa lang akong tindera sa kalye. Magkano pa ba nang kikitain ko? Kumita ka ba o hindi? Ako na mismo ang titingin. Ibigay mo ang cellphone mo ngayon. Kumita lang ako ng $100 kahapon. Iabot mo dito. Tigil na sa mga dahilan. Ako na ang magsiyasat. Ikaw, Bakit ka napaka-defensive? May tinatago ka no? pambayad iyan sa tuition ni Yuyu. Huwag ninyong kunin. Anak kong mahal, tingnan mo kung magkano ang laman ng phone account niya. Ang card nitong walang kwenta ay may 600,000 yuan. 600,000. Ilipat mo na ngayon. Hindi. Ma, Tapos na. Salamat. kayong dalawa, tumigil kayo sa ingay. Makinig kayo. Ang inyong masayang araw ay magwawakas na. Ano na naman ba ng balak ninyo? Kanino ka nakasimangot? Nanay mo ako. Sasaktan ko ba anak ko? Lakang Wang, lumabas ka. Yu, napakagandang deal ang makukuha mo. Si Yi Wang ay executive sa Giant Corporation. Hindi lang niya tatanggapin ang pagkakaroon mo ng anak. 300,000 pa ang alok para pakasalan ka. Dapat nagpapasalamat ka. Nanay, 3 asawa na ang sinira niya. Bakit mo ako pinapakasal sa ganyan? Akala ko, mas gusto mo ang lalaki kaysa babae. Pero ngayon, hindi mo pala ako itinuring na anak. Ano naman kung nananakit siya ng babae? Mga pasaway na babae. Kailangang disiplinahin. Huwag kang matakot. Napakaganda mo. Hindi kita sasaktan. Aalagaan kita ng maayos. Panaginip mo yan. Mamamatay ako bago ko pakasalan ka. Ang tapang mo pala. Masyado itong maila para ihatid. Ang babae ay kailangan ng magandang kutson. Tama ka. Kapag nagkasama na tayo, susuway na lang siya. Anong ginagawa mo? Anak, dalhin mo ang kapatid mo sa kwarto. 8. Para sa negosyo kong pangarap. Magpakasakit ka na lang. Pakawalan mo si nanay. Pakawalan mo si mama. Bitawan mo ako. Sige na, ate. Maglakad ka na. Gapusang mabuti. Bitawan mo ako. Lumabas na ang IFE test. Anak mo talaga siya. Kunin ang ina at bata para sa pamilya natin. Ako ang magpapalaki sa bata. Alagaan ng maayos. Tungkol naman sa ina. Pera lang ang habol niyan. Hindi karapat-dapat maging biyanan ng giant. Ano nang lakas ng loob mong sabihin yan? Dumaan siya sa hirap para sa anak mo. 6 na taon niyang tiniis. Paano naging pera ang habol niyan? Pogi, halika agad. Sagipin mo ang nanay ko. Pakiusap. Nangahas ka humingi ng tulong. Kahit ang langit sa itaas, hindi kayang magligtas sa nanay mo. Mabuting bata, sasagipin ka namin. Ano man ang problema mo, sa kanyang ina, kailangan natin siyang iligtas. Hindi pwedeng, panoorin lang siyang mamatay. Sagipin natin siya. Bakit siya pupunta para sa akin? Mangahas kang humawak sa tao ko. Ayos ka lang. Okay lang. Bakit nandito si Master Han? Hala, ikaw ang kabit. Nang tamad na yon, nagpa-bodyguard lang. May lakas ng loob. Magpasikat sa harap ko. Ako si Sang Jiaming, hindi mo ako basta-basta. Nakikita mo, ito bayaw ko. Executive ng Giant Corp. Pakawalan nyo kami, at magmano kayo ng 50 beses. Baka patawarin ko kayo. Nilibak mo pamilya namin. Wala ka ng pag-asa. Master Han, wala akong kinalaman sa kanila. Mali ka naman. Malinaw na siya yung anak sa labas ng palaboy. Paano siya naging hepe ng Giant Corp? Kuya Wang, niloloko ka ba? Sinungaling ka, bulag ba ako? Hindi ko nakilala tao. Lumuhod ka na, at humingi ng tawad. Hindi ako. Nagbibiro ka lang. Pik ito. Kasinungalingan. Lumuhad ka.
Sino ka ba? Para hawakan, mga tauhan, ng Jiang Corp? Master Han, hindi ko sila kakilala. Awa na. Kaawaan niyo ako. Palayasin sa Jiangcheng. I blacklist sa buong industriya. Opo. Sila ba ang nangapi sa inyo? You, magkamag-anak tayo. Sila ang nagbalak ipagbili kami ni Mama at sinaktan si Mama. Zuyan, singilin ng 100 beses. Opo. Doktor, bakit bigla siyang hinimatay? Mahina na ang kanyang kalusugan. Marami ring panlabas na sugat. Kailangan niya ng sapat na pahinga. Nanay, gising ka na po sa wakas. Kakagising mo lang. Saan ka pupunta? Kailangan kong pumunta sa club para sa trabaho. Half day na akong absent. Mababawasan na naman ang sahod ko. At saka ang e-reward na ito. Hindi ko naman ito kayang bayaran. Mag-resign ka na sa trabaho. Magpagaling ka muna. Huwag mong alalahanin ang pera. Ako. Nagising na ang manugang ko. Dinadalhan kita ng sopas na gawa sa sea cucumber. Ang putla-putla mo. Magpapalakas ito sa iyo. Huwag po. Paumanhin po. Ang best idang ito ay huling obra ng isang sikat na taga-disenyo. Paboritong damit ng matandang ginang. Mahigit 10 milyon ng halaga. Sisira ito kapag nabasa. Paano ko babayaran ang milyon? Walang anuman. Matandang ginang, magtatrabaho ako ng mas mabuti para mabayaran. Lola, huwag po kayong magalit kay nanay. Hindi niya sinasadya. Apo kong mahal. Paano ako? Magagalit sa nanay mo? Damit lang ito. Ayaw ko na nga nito. Magpapalit ako pag uwi. Salamat po, Lola. Pinakamabait po kayo. Paumanhin po, matandang ginang. Marami po akong naging abala. Titira na kayo sa amin. Magbabayad ang batang ito ng maayos sa inyong dalawa. Matandang ginang, sobra na ang naabala ko sa inyo. Pamilya tayo. Walang formalidad. Makinig ka, bata. Simula ngayon, aalagaan mong mabuti si Yu at ang anak niya. Kapag pumayat sila, sasagot ka sa akin. May tatay na ako ngayon. Wala nang makakatawag sa akin na anak sa labas. Naiintindihan ko. Responsibilidad lang niya ito dahil sa bata. Dad, ang laki ng bahay mo. Nagustuhan mo ba? Magiging tahanan mo rin ito. Unang pagbisita mo sa aming Jiang family. Naghanda ako ng mga regalo bilang pagtanggap sa iyo. Maligayang pagdating, binibining ginang. Narito ang pera. 8.88 milyong yuan. Ang katibayan ng deposito. 10 vilya sa tabi ng ilog. 20. Susi ng mamahaling sasakyan. Ito naman ang deposito ng 500 kilo na ginto na may katibayan. Nagmamadali kami, ito lang ang nahanda. Wag po, ginang. Masyadong maluho ito. Hindi ko ito matatanggap. Talagang hindi namin. Matatanggap ang mga ta. Ano ba ang mga ito? Ilang mamahaling vilya at dekalidad na sasakyan ay nararapat lang. Salamat po, ginang. Mas maayos na ngayon. Yu, iho. Ang mall na ito, pag-aari ng pamilya Jiang. Pumili ka ng gusto mo. Talaga, Lola. Siyempre, iho. Ang galing ni Lola. Tingnan natin doon. Nanay. Gusto ko lahat ng damit. Alin ang dapat kong piliin? Huwag ka nang pumili. Lahat yan ay sayo. Ipapak natin. Charge na. Charge na. Charge na. Matandang ginang. Saan i-deliver ang mga ito? Mga gamit ng binibini. Dalhin sa princess suite niya. Mga gamit ng young mistress. Dalhin sa kwarto ni young master. Opo. Delikado ito. Makikitira kay Jiang Suihan. Nakakailang. Matandang ginang. Sa kwarto ko na lang dalhin. Ano ba iyan? Ano bang sinasabi mo? Kwarto ni Suihan. Hindi ba kwarto mo na iyan? Simula ngayon, magkakasama na kayo sa kama. Siyempre, mahina ang pangangatawan mo. Kailangan mong may kasama palagi. Siya, laging puno ng sigla. Dapat siya ang tumutulong. Nanay, abala ako sa trabaho. At magaan ang tulog. Baka maistorbo ko siya. Mas mahalaga trabaho kaysa asawa. Sapat na ang yaman ng Angkan Jiang. Hindi mo na kailangan magpakapagod. You, kung pabaya siya sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko siya palalampasin. Ano mang hindi pagkakaunawaan, maaaring maayos ito ng sapat na pahinga. Bakit namumula ang mukha ko?
May sasabihin ako sa'yo. Si Yuyu ang tanging tagapagmana ng Angkan Jayang. Kaya kami ikinasal ng may pagsang-ayon. Alam kong kailangan mo ng pera. Bibigyan kita ng 500,000 bawat buwan. Ngunit dapat kayong dalawa ni Yuyu ay manatili sa Angkan Jayang. Mas mainam sa paglaki ng bata, ang kumpletong pamilya. Pwede bang agad na ipasok? Si Yuyu sa elementarya? Hindi siya nakapag-kindergarten. Nagtrabaho ako sa club para kumita. Tama na ang paliwanag. Bibilisan ko ang proseso. Sabi mo kailangan mo ng pera dahil Ano? hindi na bale. Matulog na tayo. May tatapusin akong mga dokumento. Magpahinga ka na muna. Sangyu, ang pagtulog niya sa tabi mo ay para lang kay Yuyu. Si Jayang Suihan. Sangyu, ilang araw ka nang absent sa trabaho kung hindi ka papapasok ngayon. Sweldo mo sa buwang ito, wala kang makukuhang kahit piso. May 20,000 piso ka pang multa. Sige na, pupunta na ako. Ano ngayon? Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Ikaw muna bahala kay Yuyu. Hindi ba't? Sinabi ko nang mag-resign ka. Responsibilidad mo si Yuyu at maghihiwalay rin tayo. Ito ang trabaho ko. Aalis na ako. Kaya pala, gusto na talaga niyang makipaghiwalay. Tay, puntahan natin si mama sa trabaho para hanapin siya. Ay, hindi ba't ito ang reyna ng campus natin? Nagtatrabaho na sa bar. Dati kasing, valedictorian ng departamento natin. Hoy mga pare, tingnan nyo to, ang Diyos sa atyenyo ng campus. Nagtitinda ngayon ng alak. Reyna ng campus. Siya tayo. Pasensya na, tagapaglingkod lang ako ng inumin. Hindi kasama sa inuman. Ha? Ang kapal mong manghamak sa akin. Akala mo ba, nasa eskwela ka pa rin? Nasa totoong mundo na tayo. Uminom ka kapag inutusan, o i-report kita. Sige na Sangyu, magkaklase tayo. Huwag kang ang killjoy. Upo ka na. Uminom, ngayon din. Sabi ko na hindi ako umiinom. CJ, i-report mo. Punyeta ka. Mga bully kayo. Huwag nyo bulihin si mommy. Ito pala ang anak sa labas. Bantayan mo ang pananalita mo. Hindi anak sa labas si Yuyu. E di sabihin mo kung sino ang tatay niya. Tingnan natin kung gaano kalakas ang tatay niya. Anong kaguluhan ito? Hala, si MS, li pala ito. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Manager. May attitude problem ang staff mo. Sangyu, mag-sorry ka na kay MS, Lee. Narinig kong ang may-ari ng club, si Master Han mismo, ay darating para mag-inspeksyon. Huwag kayong gumawa ng gulo. Tigilan niyo si mommy, pag hindi. Paparusahan kayo ng daddy ko. Salbaha. E di tawagin mo, ang tatay mong mahal. Dick Xiaotong. Pigilan siya. Bitawan niyo ako. San? Masamang babae, tigilan mo si mommy. Kukunin ko na si daddy. Aalis ka na. Ako ay mapagpatawad. Lumuhad ka't humingi ng tawad. At magkukunwari akong walang nangyari. Bakit ako? Ikaw ang unang ganapo. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Sangyu, huwag kang magpakatanga. Paparating na si Master Han. Kung masira ang kanyang impression sa club natin, itatigil niya ang pondo. Kaya mo bang panagutan yan? Ayaw na nga niya sa akin. Kung makita ako ni Jayang Suihan na ganito ng kalagayang kahabag-habag, baka lalo pa niya akong hamakin. Pasensya na. Sabi ko, lumuhad ka't humingi ng tawad. Bitawan mo. Hindi ako luluhod. Talaga ba? Sino nang may lakas ng loob gumalaw sa akin? Okay ka lang. Tatay, pinagtripan nila si nanay. Ikaw pala ang lalaki ni Sangyu. Anong kalokohan to? Bitawan mo ako. Sinaktan mo ako. Sigurado yan. Pagsisisihan mo to. Yehey, takas na ang masasama. Master Han. Master Han. Master Han, nagkamali kami. Awa naman. Pinoprotektahan mo ang mga di natin kakilala kaysa sarili nating tauhan.
Master Han, mali ako. Di ko alam na si MS Sang palang asawa mo. Ang putikan na to ay hindi karapat-dapat manatiling bukas. Isara na yan. Master Han, bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Master Han, taos-puso akong humihingi ng tawad. Master Han, nagkamali ako. Master Han. Wala na tayo. Sarado na ang club. Magpagaling ka muna ng lubusan. Pag gumaling ka na, pwedeng-pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Siguro pagod ka na, maligo ka na. CJ, Tutuyuin ko na yung buhok mo. huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kung hindi matuyo ng maayos, baka magkasakit ka pa. Anong nakakatawa? Ano nang pinagtatawanan mo? Bakit ang lapit-lapit niya? Bini-bini, Ginoo. Narinig ng matandang ginang na nilamig kayo. Kaya pinadalhan kayo ng mainit na esensya na langis. Espesyal na ipinagbili ng matandang ginang na dapat daw po itong langis ipahid sa buong katawan nyo para lubos na maging epektibo. Liu, bakit hindi mo na lang gawin para sa akin? Bini-bini. Ginoo, partikular na pinilit ng matandang madam na si Ginoo mismo ang mag-apply nito para sa iyo. Nais niyang tuparin ng Ginoo ang kanyang mga tungkulin bilang asawa. Sa kanyang puso, hindi niya ako tinitinging asawa. Tandaan po, Ginoo, ang likod at dibdib na parte, ang pinakamadaling lamigin, pag-igtingan ang pagmamasa doon. Nauunawaan. Dapat ko itong gamitin sa banyo. Teka, matigas na utos ng nanay ko, na buong katawan ang aplayan ng gamot, ako na ang gagawa ng maayos. Pero, Wala nang pero. Kung magpapalusot ka pa, ako na ang hubad sa'yo. ako na. Huminahon ka. Maaaring malamig sa simula, pero may kasunod na init. Tiisin mo sandali. Hoy, ano to? Umutos ang nanay ko, kailangang lubusan ng pag-apply. Walang dapat makaligtaang parte. Ako na ang bahala. Hindi pwede, kung gayon, ipikit mo ang mga mata mo. Nakapikit, saan pa abutin ng mga kamay mo? Magpakabait ka. Kung magpapatigas ka pa, hindi na to simpleng, masahe na lang. Sige na. Bilisan mo. Tapos ka na ba? Nay. Nay, pwede bang matulog ako sa tabi mo? Nanaginip ako ng masama. Natatakot ako. Magpahinga ka muna. Mag-aayos ako ng mga dokumento sa opisina. Sang Yu, kasundo ang pag-aasawa lang talaga kayo. Nagpapakabait lang siya sa'yo dahil kay Yu. Maghahanda ako ng isang piging para ipahayag ng opisyal si Yuyu bilang aking anak. Gusto mong patatagin ang posisyon niya bilang batang may bahay ng angkan at protektahan siya sa mga banta. Ang daldal mo. Halatang nahuhulog na loob mo sa kanya, ayaw mo lang aminin. Nagkukunwari ka lang. Paano ako mababaling sa isang perahan na tulad niya? Ito ba'y isang bagay na dapat pag-usapan ng empleyadong isa serori ang sahod sa isang buwan? Gawin mo na lang ang mga tungkulin mo. Opo. Narinig mo ba, ang binatang Ginoo ay naghahanda ng piging. Magarbong handaan raw, lahat ng makapangyarihan. Sa Jiang City ay imbitado. Anong uri ng handaan ang nangangailangan ng ganitong kayabangan? Malinaw naman, 30 anyos na ang Ginoo. Kasalan na ito sigurado. Handaan sa kasal, sino ang mapapangasawa niya? Sa posisyon niya, kailangang mayamang tagapagmana lang. Si Ginang, Sang. Ano pa magagawa niya? Swerte na siya na nagkaanak kay Yuyu. Sapat ng biyaya yun. Wala na siyang dapat asamin pa. Tigil na ang chismis. Uli ka manira. Paalisin kita sa Jayang Manor. Ginang,
Huwag pansinin, ang kalokohan nila, iniutos ng Ginoo. Na isama si Yuyu, sa bulwagang piging. Naunawaan. Si Master Han ang naghanda ng selo-selong ito. Lahat ng kilalang dalaga sa Jiang City ay inanyayahan dito. Malamang pipili siya ng mayamang dalaga bilang kanyang nobya. May konting ganda naman ako. Kung mapapansin ako ni Master Han, ang pamilya namin ay tataas ang antas. Saan galing ang pulubi na ito? Haharin dyan si Master Han, may anak pa. Huwag ninyong apihin ang nanay ko. Aba, nagagalit ang batang to. Mali ba ako? Tingnan mo ang sarili mo. Anong kalagayan mo sa lipunan? Ang selo-selong ito ni Master Han. Hindi para sa mga hampas lupa tulad ninyo. Si Daddy ang nagplano nito. Bakit hindi kami pwede? Ni Mommy. Tatay mo. Si Master Han ang tatay mo. Oo. Anak ka ng ina mo. Gustong makisangkot. Itinatakwil ang totoong ama. Napakawalang hiya. Huwag mong hamakin ang anak ko. Malibang magsabi ng totoo. Mga hanghang na dukha. Ayos ka lang ba, ma'am? Assistant Joe. Palayasin sila. Nangaakit kay Master Han. Nararapat kayang palayasin. Mga gwardya. Assistant Joe, nagkakamali ka. Sila ang arestuhin. Hinamak ninyo ang young madam at anak. Patay kayo. Young Madam. Miss. Dala nyo siya. Nagkamali ako. Awa naman, Assistant Joe. Tungkol sa nangyari, salamat. Walang anuman. Salamat, Ginoong Joe. Walang anuman. Madam, magtatrabaho na ako. Tara na. Ang kanang Jiang ay tunay na ang kanang Jiang. Kahit bulwagan sa bahay ay napakamarangya. Ganun talaga. Bakit nandito na naman si Sang Yu? Nasa lahat ng lugar siya. Baka naman kasi, hindi na siya makapagtrabaho sa club, kaya naging katulong sa ang kanang Jiang. Sino siya? Siya yung pinag-uusapan natin. Diyos ang pinatalsik na honor student. Malamang ngayon, nagtitinda na lang siya sa Jiang. Kundi wala siyang karapatang nandito. Ang kapal talaga ng mukha. Katulong na may anak. Nakikisalo sa handaan? Sang Yu, Lik Xiaotong. Anong ginagawa mo dito? bisita ako ng Angkan Jiang. Siyempre nandito ako. Ikaw pala. Kung hindi ka katulong ng Jiang, wala ka dapat dito. Umalis ka sa daan. Di ako mabubulok dito sa basura. Eh kung hindi ako. Hoy, Sang Yu, madumi ang sahig. Linisin mo, o sasabihin ko kay Master Han. Sino ka para utusan ako? Asawa ko kasi hepe ng HR. Sa Jiang Corp. 1,000, 10,000 beses na mas mabuti kaysa sayo. Tigil, Sang Yu. Kiyang, tingnan mo ta. Katulong ng Angkan Jiang. Naglakas loob magwalang bahala sa akin. Hoy, ikaw. Linisin mo ang carpet ngayon din. Tapos humingi ka ng tawad sa nobye ko. Hindi pwede. Kayong masasamang tao. Wala kayong karapatang utusan si Mama. Batong walang galang. Ang kapal mong murahin ako. Di ba ito ang singsing ni Master Han? May chismis na. Hindi ba para ito sa binata? Ayos ka lang ba, Binibini? Pinoprotektahan mo ang masamang babae. Masama ka rin. Binibini, hindi ako masamang tao. Mali ang akala mo. Pasensya na't hindi kita nakilala agad. Taos puso akong humihingi ng tawad. Kiyang, nagkakamali ka ba? Si Ginoong Han ang pinakamayaman sa Jiang City. Tunay na anak ng langit. Bakit siya magkakagusto sa kanya? Hindi ba tito ang jade ring ni Ginoong Han? Si Sang Yu ba ang magnanakaw? May nagnanakaw daw ng gamit. Siguradong si Sang Yu. Kung tunay siyang may bahay, magdadamit ba siya ng ganyan? Huwag kang maglakas loob, nakawin ng singsing ni Ginoong Han, at magkunwaring asawa niya, ang kapal mo. Hindi mo inaasahan ito. Sang Yu, nahayag ka na. Magnanakaw ka. Lik Xiaotong. Tigilan ang pagsisinungaling. Hindi magnanakaw ang nanay ko. E di ipaliwanag mo, saan mo nakuha ang singsing? Huwag mong sabihin, ibinigay ito ni Ginoong Han mismo. Ito ay, bigay sa akin ni Ginoong Han. Sino ka ba para magmalaki? Gumawa ka namang kapani-pani walang kwento. Na-expel sa pagkabuntis bago ikasal. Ngayon nandaraya sa mga handaan, kasama ang bata para manglimol. Nagnanakaw ka kay Ginoong Han. Basura na tulad mo, hindi dapat narito. Palayasin niyo siya. Palayasin niyo siya. Hiyang, kunin natin ang kay Ginoong Han. Naari-arian, baka tayo pa'y gantimpalaan. Ano ang ginagawa mo? Ikaw ang may kasalanan nito. Ibalik mo ang bagay ko. Ang bagay mo, sa tingin mong karapat dapat kang magmay-ari. Yuyu, bumalik ka na.
Ibigay mo kay mommy. Anong ginagawa mo? Bitawan ang anak ko. Huwag kang gagalaw. Gusto mong pakawalan namin ang anak mo. Simple lang. Lumuhad ka at magmano. Aminin mong. Ninakaw mo ang Jade Farm Ring. Ano? Patas na usapan to. Mommy, turuan mo ako. Huwag luluhod sa masasama. Di tayo yuyuko sa kasamaan. Tatanggi ka, siya na lang ang paluhurin. Bastos ako. Maliliit ang braso at binti niya. Pag nagkamali ako, mababali ang buto niya. Ha ha ha. Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Kadiri ang mambuli ng bata. Hindi ba yan ang anak sa labas? Na anak mong pinanganak? Hindi siya karapat-dapat. Manatili sa mundong ito. Narinig kong, pumunta ka sa club. Para dito. Napakadakilang pagmamahal. Hindi anak sa labas si Yuyu. May ama ako. Ano? Si Jang Soyhan daw ang tatay mo. Ganyan ba ang turong ng nanay mong Mandaya? Ama ko si Jang Soyhan. Itong batang to, nagpipilit tawaging tatay, si Mr. Han. Ha? Luluwag ka ba o hindi? Luluhod ako. Huwag mong saktan ang anak ko. Sino ang may lakas ng loob gumalaw sa anak ko? Yuyu. Huwag kang matakot. Ligtas ka na ngayon. Ikaw na naman. Noong nakaraan wala ang lalaki ko. Kaya swerte ka noon. Pero ngayon, hindi kita palalampasin. Kaya't ikaw ang kasintahan niya. Hindi naman. Kiyang, bakit ka natatakot sa kanya? HR director ka, ng kumpanyang Jang. Ang pagdurog sa walang kwentang ito, madali lang yan. Sarahan mo ang bunganga mo. Joe Kiyang, hinampos mo ako. Anong kinakatakot mo? Mga bodyguard lang, ang dala niya. Gago. Master Han, nagkamali ako, ni hindi ko siya kilala. Hindi ako kasintahan niya, pakiusap. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Master Han. Ikaw. Master Han. Hindi kayo close. Nung hinahawakan mo ang anak ko kanina, hindi mo naman sinabi yan. Noon kasi, hindi ko alam. Siya pala ang young madam at tagapagmana. Awa, pakiusap, nakikiusap ako ng tawad. Totoo palang si Sang Yu ay, ang young madam ng pamilyang Jang. Zuyan, Zhao Qiang, tatanggalin ka sa trabaho. Umalis ka sa Jiang City ngayon din. Itatakwil ka sa buong industriya. Master Han, iligtas ninyo ang buhay ko. Awa, Master Han, nagkamali ako, patawarin niyo ako. Siya ang may kasalanan. Lahat ito dahil sa kanya, ang babaeng ito. Pinagawa niya sa akin, Master Han. Bakit ako ang sinisisi? Mahal, huwag mo tong gagawin. Umalis ka na. Sinong nagsabing mahal mo ko? Malas ka. Tao po. Palayasin niyo sila. Master Han, nagkamali ako. Patawarin niyo ako ngayon. sa akin ka humihingi ng tawad. Sang Yu, patawarin mo ako. Hindi ko dapat sinabing na-expel ka. At hindi ko rin dapat sinabing nagtrabaho ka para sa anak mo. Nagkamali ako dahil sa ating pagsasamahan noon. Maawa ka sa akin. Pakiusap, patawarin mo ako. Mamakaawa ka kay Master Han. Pakiusap, patawarin niyo ako. Pumunta siya sa club para kay Yuyu at nag-leave pa sa eskwela pagkatapos ng aksidente. Nagkamali ako ng intindi sa kanya. Hindi ka nagkakamali. Takot ka lang. Mag-roommate. Noon ang kolehiyo, laging ako ang target mo. Kumalat ng chismis tungkol sa akin. Ngayon, inapi mo kami. Hindi mo karapat-dapat ang tawag na iyon. Dalhin niyo siya. Master Han, nagsisisi na talaga ako. Pakiusap, patawarin niyo ako, Master Han. Tapos na. Master Han, nakarating na si Miss. Personal niyang gustong sunduin mo. Matigas pa rin ang ulo. Yuyu, mabait ka ha. Ipapasyal muna kita. Kasama ng katulong. Magpalit ka ng kasama ni Liu. CJ, Yang damit, bagay sa kanya. Tara na. ito ang tunay na kabiyak ni Jayang Suihan. Sa kanya, ako'y inang ni Uyu lang. Binibini, samahan ko po kayong magpalit. Ang karapat-dapat lang sa iyo'y babaeng. Gaya ng inaakala ko, talagang para sa isa't isa sila. Kahit hirap akong iwan si Yuyu. Kailangan ko nang umalis. Mommy, ang ganda-ganda mo ngayon. Maging mabait ka, Yuyu. Kung sakaling maghiwalay kami ni Daddy, sasama ka ba kay Mommy o kay Daddy ka mananatili? Mommy, mabait naman si Daddy sa atin. Bakit mo siya iiwan? Nagbibiro lang si Mommy. Huwag kang umiyak.
Mommy, magkasama naman tayo, palagi. Kung mananatili si Uyu sa akin, hindi siya makakapasok sa eskwela. Mas mabuting, sa kanyang tunay na ama na lang siya. Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Tatawagin ko ang pribadong doktor. Wala lang. Tara na. Magsisimula na ang handaan. Samahan kita sa bulwagang pangkainan. Talagang nakakagulat ang ganda niya. At pareho pa ang suot naming damit. Sabi nila hindi mo mamamalayan, hanggang makita mo ang pagkukumpara, ang parehong kasuotan, ay mukhang lubos na magkaiba, sa iba't ibang tao. Magiging masaya ito. Ang binibini ay parang prinsesa ng Jiangsheng. Walang katulad ang kanyang estado. Bawat piraso na kanyang suot ay walang kapareho. Kinamumuhian niya kapag ang iba ay ginagaya ang kanyang estilo. Sa totoo lang, kung mga aksesorya lang sana, mapapatawad pa. Pero ang eksaktong parehong gown, magagalit na naman siya. Noong nakaraan, nagsuot ng katulad na damit, ang binibini, ay nagalit, at muntik nang ilantad siya. Grabe ang nangyari. Kailangan kong magpalit ng ibang damit. Bakit? Itong si Sang Yu, ay may konting bait pala, huli na ang lahat. Nakita na ito ng binibini. Wala nang takasan. Panaginip mo yan. May malalantad na. Ha ha ha. Makinig kayong lahat. Ang gown na ito, espesyal na ginawa para kay Sang Yu, ng mismong ako. Simula ngayon, kung sino man sa inyo ang maglakas, na bastyusan siya muli. Sisiguraduhin kong, hindi na kayo makapagsalita. Ikaw siguro si Yuyu. Ang cute-cute mo. Kumusta po, ma'am? Kapag wala na ako, baka niya alagaan si Yuyu. Makakapanatag na ako. Aalagaan mo ba si Yuyu? Siyempre naman, ituturing ko siyang, parang sariling anak. Pero, mas bagay sa'yo, ang gown na ito, kaysa sa akin noon. Sobrang bait mo naman. Hindi ako nakapagtapos. Hindi kita kayang pantayan. Bagay na bagay kayo ni Jiang Suihan. Sana lang, alagaan niyo si Yuyu, na parang sarili niyo. Meron yatang pagkakamali dito. Ano pong ibig niyong sabihin? Yu, magpapakilala na ako. Ako si Jiang Yimeng. Ang totoong ate ni Jiang Suihan. Kapatid sa dugo. Alam mo, Kakauwi ko lang mula abroad. Normal lang na hindi mo ako kilala. Okay lang yan. Pero, mukhang naiinggit ang hipag ko. hindi naman po. Kaya pala itong handaan. Ang pagtitipong ito talagang para sa inyong ni Yuyu. Ito ang aking anak na babae, si Sang Yuyu, at ang magiging tagapagmana ng pamilyang Jiang. At si Sang Yu, siya ang magiging asawa ko sa pamilyang Jiang. Ang magiging bagong may bahay ng pamilyang Jiang. Kung may mga has na sumalungat sa kanya, kalaban na nila ang buong pamilyang Jiang. Huwag kang kabahan, binibini. Ang piging na ito, mukha mang pagkilala kay Miss Yu. Pero talagang, pagpapatunay lang ng iyong pagkatao. Si Ginoong Han ay talagang, gusto ka talaga niya, ayaw lang niyang aminin. Isa pang salita, walang bonus sa taong ito. Huwag mo akong asarin. Yang bunganga mo, 10 na taong ganyan. Hindi marunong magsalita ng maayos. Huwag kang mag-alala, Yu. Ilang taon na tayong parang magkapatid. Ni minsan, hindi siya naging mapagmalasakit sa akin. 8. Sa totoo lang, baka nagugustuhan ko siya. Putang ina mo, nilagay na ako sa blacklist ng buong industriya. Nilagay na ako sa blacklist ng buong industriya. Papatayin kita. Hindi mo ako maaaring patayin. May mga sikreto pa akong alam tungkol sa iyo. Huwag na kitang makita muli. Isa pang beses, sasampalin na kita. Sang Yu, sinira mo ang buhay ko. Hindi kita pakakawalan kailanman. Bakit gising ka pa hanggang sa ganitong oras? Nakita kong nagtatrabaho ka pa. May dala akong makakain. Anong nangyari sa kamay mo? Wala ayun. Maliit na paso lang kanina. Ang mga gawaing bahay, hayaan mong ang staff ang bahala. Kumain ka ng sopas. Bakit hindi ka kumakain? Ito ang tunay kong pang-midnight snack.
Gusto kong bigyan si Yuyu ng kapatid na lalaki o babae. Sandali. Sabi ng doktor, kailangan ko pa ng 1 buwan para gumaling. Alam ko ang hangganan ko. Ang hangganan mo'y maluwag na. Jayang Suihan, kung hindi mo talaga mapigilan ang sarili mo, tutulungan kita. Ang kalusugan mo ang importante. Matulog ka na nga. Sangyu, gaano kabuting karma ang nakuha mo sa nakaraang buhay? Narinig mo na ba? Si Amo at ang asawa niya, hindi pa nagagawa iyon. Ano nakakaiba doon? Sinong lalaki ang hindi mas gugustuhin? Ang bata at magagandang babae. Ang Ali ay may anak na nga, hindi na kasing ganda ng dati ang katawan niya. Iniiwasan ba niya ako sa gabi? Dahil hindi na ako kasing kaakit-akit. Ngunit ang binatang Ginoo ay hindi pa nagpakita ng paghanga sa babae, at si Miss Yuyu na ang kanilang kasama. Hindi pa niya nakikilala ang tamang babae. Lahat ng lalaki, iisa lang ang nasa isip. Sa aking karanasan, lahat ng lalaki ay malibo. Walang lalaking hindi nadadala ng kalibugan. Maliban kung siya ay walang lakas. Mukha bang walang lakas? Ang ating binatang Ginoo. Nagsisismulan na naman kayo. Gusto niyo bang matanggal sa pamilya Jayang? Madam, Madam, huwag ninyong pansinin ang kanilang kalokohan. Naniniwala ako na si Jayang Suihan ay hindi gagawan yon. Talagang hindi. Bakit wala ka sa opisina ngayon? Maaga akong natapos sa trabaho. Maganda ang panahon. Gusto ni Yuyu na magtayo ng Lego. Tara na. nanay, tara na po, maglaro ng Lego. Tara na nga. Mukhang gustong-gusto ng bata rito. May discount kami sa Lego Plus para sa mag-ina. Nais nyo bang? Kami ni Sangyu ay dapat maglaan ng oras kay Yuyu. Pag-usapan natin. Nasaan ang manager niyo? Maghintay kayo rito, paparating na ang aming manager. Ginoong Han. Ang pamumuhay kasama ng may bahay na, yan ay nakakasawa, hindi man lang mag-ayos. Kadiri ang mga marka sa katawan. Di tulad ko, hubog na katawan. Kaya kung bigyan ka ng bagong karanasan araw-araw. Layas ka na, Lik Xiaotong. Hindi ako interesado sa'yo. Jayang Suihan. Hindi ko inakalang ganyan ka pala. Yuyu, alis na tayo. Hindi pa nakakauwi si tatay, bakit natin kailangang umalis? Hindi ka dapat maging ama mo siya. Nanay, Yu. Kapit lang. Magiging okay ka rin. Makinig ka sa mga doktor. inay. Okay lang ba si nanay? Mabubuti rin siya. Doktor, Kailangan ng pasyente ng blood transfusion ngayon. Ubus na ang type B na dugo sa stock. Kailangan natin ng donor. kunin mo ang sa akin. Type E ako. Maghintay ka dyan. Doktor, kamusta ang asawa ko? Matagumpay ang operasyon. Ang neurasthenia ni Madam. At anemia ang sanhi ng pagkahilo niya. Kahit na nasaktan ang ulo niya, naidala namin siya dito ng maaga. Makakatulong ang pahinga sa paggaling niya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pero si Master Han, ang neurasthenia ni Young Madam ay maaaring may kinalaman sa kanyang mental na kalagayan. Subukan mong makipag-usap sa kanya ng mas madalas. Kalusugang pangkaisipan, baka mayroon bang bagay? Masakit pa ba? Jayang Suihan. Alam kong kasama mo lang ako dahil kay Yuyu. Pag gumaling na ako, matatapos na ang kontrata natin. Aalis na ako sa Jayang family. Pero dapat sumama sa akin si Yuyu. Pwede mo pa siyang dalawin. Paano mo nasabi yon? Hindi ba yan ang totoo? Ayoko maging katatawanan. Mommy, gusto ko si mommy. Yu. Wala kang pera ngayon. Walang matirhan. At hindi mo maalagaan si Yuyu. Magpagaling ka muna. Isusundo ko si Yuyu sa'yo.
Mommy, kasalanan ko lahat, hindi kita naipagtanggol. Mabait ka ha, Yuyu. Hindi mo kasalanan to. Mabubuti si mommy. Naku, Yu, paano ka napadapa ng ganyan? Ginang, okay na po ako. Jang Soyhan, pangit mong asawa. Kasalanan ko. Ipaliwanag mo relasyon mo kay Yu. Yu, kung ipipilit mong umalis, hindi magtatagal ang pilit na kasal. Kaya, palalayain na kita. Yuyu, maghahanda muna si mommy. Babalikan kita pagkatapos. Mommy, huwag kang alis. Eight, Sanjaya Hao, paano mo ako nakita? ate, kailangan mong umuwi na ngayon. Huwag mo akong tawaging ate. Matagal na tayong hindi magkapatid. 8. Naaksidente si nanay. Nasa liid na siya ngayon. Ilang araw na lang ang sabi ng doktor. Gusto kanyang makita isang huling beses. Okay pa siya noong nakaraang buwan. Bakit bigla siyang naging ganito? 8. Kung nagsisinungaling ako, mamatay man ako. O di ba? Hindi kita nilinlang, di ba? 8. Nakikiusap ako. Para kay nanay, nagpalaki sa'yo. Makita mo na siya isang huling beses. Tara na, ate. Parang hindi naman ito ang daan patungong ospital. Siyempre hindi. Huli na ang lahat. Hala, Napakabata pa. niloko mo na naman ako. Sangyu, alam kong di ka paborito. Kahit sa mayamang pamilya, nakatakas ka noon. Ngayon susunod ka na sa amin. Sakto ang liblib na lugar na to. Gusto ka naman ni Kuya Lee. Hay, mukha man akong hamak. Marunong akong rumespeto sa babae. Panaginip mo lang yan. Sigarin pala, gusto ko yan. Hahaha, Dinala na namin siya. Yung pera. darating parte mo. Huwag kang mag-alala. Inay, minsan naiisip ko kung ako ba talaga ang anak mo? Di ka ba natatakot sa karma? Ang totoo, nakita ka namin sa tambak ng dayami nung sanggol ka. Itinaguyod ka lang para sa dote. Wala nang iba. Ang tunay na sumpa ang maging dukha sa mundong ito. Kuya Lee, tapos na usapan. Bayad na yan. Magpakasaya ka. Umalis kayo, huwag niyong gambalain ako. Arob ko, oras na para sa ating dalawa. Ginoong Han, nawawala si Binibini. Anong nangyari? Naiwan ng tagabantay sa estasyon. Nawala siya bigla. Ipagdala lahat ng tao, suyurin ang buong Jiang City, hanapin siya. Gagong bata, sumuko ka na lang, wag mo akong pilitin. Mamatay na ako, kaysa pagbigyan ka. Ile, hahaha, lalong ginaganahan ako sa pagsuway mo. Ang lambot ng pisngi. Halikan na kita. Huwag mo akong hawakan. Babaliin ko ang bulok mong ipin. Nangagat ka pa, puta ka. Huwag kang magreklamo pag nagagasan ka. Saan ka pupunta, Hija? Pasadyang gawa ang kandadong ito. Hindi mo ito mabubuksan. Takbo na. Lumayo ka. O pagsisisihan mo. Batang babae, hindi ka makatatakas. Sumuko ka na lang sa akin. Lumaban ka. Patuloy na lumaban. Bakit hindi ka lumalaban? Alam mo bang may nagmamay-ari sa akin? Wala akong pakialam kanino kasakop. Sa akin ka ngayon. Hindi ba sinabi ng ina ko? Ako ay kay Jiang Suihan. Kapag hinawakan mo ako, magdudusa ka. Sinungaling. Sino itong si Jiang Suihan? Kung talagang sa kanya ka, bakit ipinagbili ka ng ina mo? Susubukan ko ngayon mismo. Tignan natin ang mangyayari. Tulong. May tumulong sa akin. Patay kang bata ka.
Jayang Suihan, dumating ka rin. Dali, hulihin siya. Alam mo ba kung sino ako? Kakilala ko si Panginoong Han, kaya mo bang kalabanin siya? Sabi mo kilala mo si Panginoong Han? Tumawag ka nga sa kanya rito. Anong problema mo? Takot ka na? Handa ka nang mamatay. Panginoong Han po. Ikaw. Bakit lahat may numero ng cellphone ko ngayon? Naintindihan ko, ililipat ko ang tawag mula sa di importanteng tao. Yeo. Han, Yeo. Han, patawarin niyo ako. Nagkamali po ako, Ye. Han, gaya ng dati. Umuwi na tayo. Nagsusubok pang tumakas. Ang huling regalo ay inihanda ng Mad Alien. Ito'y para sa inyong bilang handog sa kasal ninyo. Sino ka ba? Anong karapatan mong hawakan ako? Magpapakilala na ako. Ako si Jiang Yimeng, ang reyna ng lungsod Jiang. Halos wala akong kinakatakutan na hindi ko kayang guluhin. Bantayan mo ang tono mo. Baka hindi ka na makaalis ng kwartong ito. Patawad. Taos puso akong humihingi ng tawad. Nagsisisi talaga ako. Hindi ko dapat sinuyo si Master Han. Magsalita ka. Bakit mo sinaktan si Yu? Bakit? Bakit siya ang laging pinapansin ni Master Han? Jijibin ko lahat ng mahalaga sa'yo. Baka dapat mong tanungin ang sarili mo. Kung bakit hindi ka maabot niyo. Siya ang buong mundo para sa akin. Tapos ka na. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na ipa-escort ka. Ang tatay kong babero, lahat ng gumagalaw nililigawan. Yuyu, maaari mo bang patawarin si Daddy? Titingnan natin ang ugali mo sa susunod. Yuyu, bakit mo kami sinusundan? Papasok ng kwarto. Nasa probation period pa si Daddy. Nandito ako para bantayan si Mommy. Yuyu. Maging mabait ka, Yuyu. Lumabas ka muna. Kailangan nila Mommy at Daddy ng pribadong oras. Anong klaseng sekreto? Hindi ba ako pwedeng makinig? Yuyu. Pinag-uusapan nila kung paano bigyan ka ng kapatid. Huwag na natin silang istorbohin. Okay, parehong lalaki at babae. Makinig ka sa akin, Yuyu. Hintayin mo kami sa labas. Sige, patatawarin ko na si Daddy. Sa tingin ko, madalas nag-iisa si Yuyu nang walang kasama. Hindi mo ba talaga ako inaalintana sa ganito? Hindi ako kasing ganda ng ibang babae. At dahil nakapagbuntis na ako noon, hindi kasing ganda ng katawan nila ang sa akin. Nararamdaman mo ba na ang kasalukuyang ako ay iba sa dati kong pagkatao? Kahit gaano kaganda ang iba, ano ang kinalaman niyan sa atin? Ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko. Maging ang nakaraan mong sarili o ang kasalukuyang ikaw. Mananatili kang sangyu sa puso ko. Bihira ka lang hindi umayaw sa akin gaya kanina. Ayon sa doktor, mabuti naman ang paggaling ko. Jayang Suihan, noong inaalagaan ko si Uyu, hindi ko natapos ang paghahanda sa C-exam. Noong kolehiyo pa ako, gusto kong kumpletuhin ang sertipikasyong ito. Ayusin ko na bukas para sa'yo. Tatanggapin ko na ang bayad pagkatapos. Yung mga libro, notebook, at thermoscopes ay nandito lahat. Kaya mo yan, Ma. Mag-aral kang mabuti. Huwag kang magyabang, malapit na rin pasukan mo. Sino ito? Mahal, pwede ba paalisin ang mga tao? Paano ako makakapag-aral sa ingay? Di mo narinig ang utos ni Madam, umalis na kayo. Opo. You, protektado ka na, nang palihim mo lang ngayon. Huwag kang mag-alala, di ka nila abalahin sa pag-aaral.
Tae, pasado ka ngayon. Papatawarin ko. Kaunting pagkakamali mo. 1% lang. Master Han, kumpirmado. Naloko siyang madam ng ina niya at ni Sang Jiahao. Nasaan na sila? Tumakas abroad kagabi. Akala nila takas abroad. Makakaligtas sa akin. Bahala ka na sa kanila. Pero pamilya pa rin. Sila niyang madam. Di ka rapat dapat maging pamilya ni Yu. Naiintindihan. Aalis na ako. Tulungan niyo kami. Ano na kapal ng mukha mong tawagan ako? Hinahabol tayo ng asawa mo. Hanggang sa ibang bansa, nabulabog na ang buhay natin. Makakiusap ka sa asawa mo para huwag kaming patayin. Magkadugo tayo. Pamilya, lagi mo akong sinasaktan. Nang paulit-ulit. Ngayong desperado ka na, saka mo naalala ang dugo. Hindi ba't nakakatawa? Ayaw naming mamatay. Mabuhay man o mamatay ka, wala na yun sa akin. May pagmamahal ba tayo noon? Hindi ka tutulong. Di ka karapat dapat tulungan. Walang pusong tao. Pinalaki kita ng may sakripisyo. Ganyan ang pasasalamat mo. Ang pag-aaral mo na. Sayang lang pala. Bata pa lang ako'y sinaktan mo na. Araw-araw na. Puro gawaing bahay at bukid. Naglaan ka ba? Kahirati para sa pag-aaral ko. Ang matrikula, baon, pinaghirapan kong sa pagre-resiklo. Pero sinubukan mo pa rin. Ako'y ipagbili sa kahit anong matanda. Parenting ba tawag yan? Huwag kang magmalabis. Bitawan mo. Hulihin sila. Anong ginagawa mo dito? Ikaw mismo mananagot. Anong ginagawa mo? Kung may lakas ka, patayin mo na ako. Papanagutin kita sa kulungan. Kung nanatili ka lang sa probinsya, hindi kita gagambalain, pero pinili mong pumunta sa lupain ng gulo at kamatayan. Bakit ko pipigilan? Tigilan mo na siya. Tigil, Yu, pakiusap iligtas mo si Jiahao. Kapatid mo siya. Hindi ka nagsisisi. Nandito ka dahil sa takot. Ang lakas ng loob mo. Gusto ko ang may laban. Sabihin mo, ano kaya ang pakiramdam? Nang latigong may sili? Huwag mo siyang saktan. Ako na lang. Hindi ko maintindihan. Sa lahat ng taon, siya ang inaalagaan mo. Mga dekada, nang gastusin sa bahay. Sa balikat ko bumagsak. Naglako ako ng pulyeto. Nang buntis ng 9 na buwan. Samantala, nag-ambag ba siya kahit piso? Kahit anong mangyari, anak ko siya. Siya lang ang makakapagpatuloy ng lahi ng mga sang. Ganito na talaga ang sistema. Kaya ikaw ang isasakripisyo ko. CJ, tingnan natin kung itong walang kwentang anak ang magliligtas sa'yo. Pakawalan mo siya. Sang Yu, Hinahamon mo ba ang binibini? Tama na. Tigilan mo na siya. Anak, ayos ka lang ba? kay init naman ang samahan ng ina at anak. Papaano kaya magiging tunay itong ugnayan kapag iniharap sa pagitan ng buhay at kamatayan? Ngayon dito sa kwartong ito, isang tao lang ang lalabas ng buhay. Magdesisyon na kayo. Sino ang maiiwan? Mabubuhay talaga kami, isang tao lang ang mabubuhay. Nagsinungaling na ba ako? Inay, matagal ka nang nabuhay, bata pa ako, kailangan kong ipagpatuloy ang lahi ng angkansang, yung pagkakataong mabuhay, ako na lang po ang piliin. Sang Jiahao, ako ang iyong sariling ina. Sang Jiahao, sarili mong ina ako. Ano naman kung ina kita? Ako'y naging ganito. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, na laging sinasabi na si Sang Yu'y walang kwenta. Walda sa pera. Sana ba ako naging ganito? Nasa ganitong kalagayan ako ngayon? Nay, tingnan mo ng mabuti. Ito ang anak na pinalaki mo. Gustong-gusto kanyang sisihin. Nagkasala ba ako? Wala. Wala akong sala. Tama ako. Mas importante ang lalaking anak. Tama ang desisyon ko. Wala nang pag-asa. Sa kwartong ito ngayon, isa sa inyo ang mamamatay. Oh, pareho kayong mamatay. Nay, ito na ang huling bagay para sa akin. Huling-hiling ko ito. Gusto mo ba talagang mamatay ako? Kung mamamatay ka, ako'y mabubuhay. Jiahao, ikinalulungkot ko talaga ito. Ito ang anak na handang ialay ng buhay ko. Ang mahal kong anak. Bakit hindi ito gumagana? Bakit ayaw nitong pumutok? Kung hindi ka mamamatay, paano ako mabubuhay kung ikaw ang mabubuhay? Ina! Mamamatay ka ngayong araw. Hayaan mong tapusin ko ito.
Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Isang tao lang ang dapat mabuhay. Isa lang ang mabubuhay. Sang-yu, hindi mo ba siya pinakaayaw? Pakawalan mo na ako. Papatayin ko siya ngayon din. Kay sarap manood ng pagmamahalan nyo. Magaling. Kaya pala hindi mo plano na may mabuhay dito. Hindi namin kayang pumatay ng tao. Niloko mo ako. Matagal kitang ginamit ng inyong dalawa. Ngayong konting, hirap lang, ayaw mo na. Tingnan mong mabuti, ina. Ito ang tunay na ugali ng paborito mong anak. Alam ko naman na hindi mo ako tunay na anak. Pero kung nagpakita ka ng kahit konting pagmamahal, kahit kunting, sana naging tunay tayong pamilya. Nabigo kita. Suihan, pagod na ako. Umuwi na tayo. Tipunin lahat ng ebidensya laban sa kanila. Ingatan sila. Huwag papatayin. Ihatid sila para sa paglilitis. Sisiguraduhin kong mabulok sila sa bilangguan. Naiintindihan. Nandito na si Yu. Nanay, Tara, umupo ka na. Ayos ka lang ba, Yu? nanay, okay ka lang ba? Okay na ako. Tapos na ang lahat. Mga halimaw sila. Hindi, kahit hayop hindi gagawa niyan. Kahit tigre hindi nananakit ng anak, pero itong mga tao, nangahasaktan sa iyo ng ganito. Pinutol ko na ang relasyon sa kanila. Tama, wag na nating pag-usapan. Huwag kang malungkot, Yu. Nandito pa rin kami. Pamilya tayo. Opo, nanay, totoo na pamilya tayo. Teka, magkakaroon din tayo ng mga kapatid, na lalaki at babae sa hinaharap. Ang talino ni Yuyu, naghandog si Lola ng mga regalo para sa'yo. Anong regalo, Lola? Nakilala ko na itong dalawang babae. Itong apat. Ako ang eksplosibong guro sa piano ni Yuyu. Nagwagi sa International Chopin Piano Competition sa Warsaw. Ako ang eksklusibong guro sa sining ni Yuyu. Nagwagi sa Venice Biennale. Lifetime Achievement Award. Ako ang eksklusibong guro sa sayaw ni Yuyu, professor sa Columbia University Dance Department. Ako ang eksklusibong guro sa matematika ni Yuyu. Sa nakaraang 10 taon, ako ang gumagawa ng mga math problem sa set. Lola, gusto kong matutong sumayaw. Siyempre naman. Pero Yuyu, hindi pwedeng isa lang ang aralin. Lahat ng importanteng kailangan mong matutunan. Sige. Yu. May inihanda. Jihan. Ilabas mo ang singsing na brilyante na ipinagawa ko noong 1 buwan. Ang sing-sing. Yu, pasensya na talaga. Matagal na tayong magkasama. Niwala pa akong maayos na regalo na nabigay sa'yo. Madam, si Jihan po pala, matagal nang naghanda ng brilyanteng singsing para sa inyo. Pinapanta pa niya, ang magaling na manguukit na, retirado na, para lang makagawa ng napaka-espesyal na singsing. Yu. Pakakasal ka ba sa akin? Pakasal ka sa kanya. Nanay, pakasal ka kay tatay. Lola, magpapakasal na si mommy kay daddy. Ano naman makukuha ko rito? Ang maganda nito, baka magkaroon ka ng kapatid na makakalaro mo. Ayoko ng kalarong kapatid. Bakit naman? Ayaw mo ba ng mga kapatid? Gusto kong tulungan ako ng mga kapatid ko. Ate Soyhan, nakapag-propose ka na. Plano na natin ang honeymoon. Yu, saan mo gustong pumunta? Kahit saan basta kasama kita. Pagkatapos ng exams mo, maglibo tayo sa buong mundo. CJ, Gusto ko rin mag-world tour. Yuyu, ang honeymoon ay para lang sa 2 tao. Sina nanay at tatay, ayaw na nila sa akin. Paano naman nangyari yan? Sina nanay at tatay ay magdadalang kapatid na para sa'yo. Pag-uwi natin, kaya mo bang maapektuhan sila? Eh di hindi na ako sasama. Ipapasa ko na lang kay Bunso ang aking homework. binigyan ako ni Iming ng damit para daw isuot ko para sa'yo. Hintay ka dito, huwag kang titingin. Sige, maghihintay ako. Gusto mo tulungan kita? Hindi na kailangan. Kaya ko to mag-isa.
Suihan. Okay ba itsura ko? Pangit ba? Kahit anong itsura mo, mahal na mahal kita. Ano ngayon? Ang misteryoso. Panaderya ito. Hindi ba't palagi mong pangarap na magmay-ari ng panaderya? Salamat, Suihan. Huwag kang magpasalamat. Tay, kahit anong cake ba dito'y, pwede kong kainin. Magiging bilugan ka ng tulad ng B. Tingnan muna natin yan. Hintayin mo ako saglit. Hello, Soyhan, nakabalik na ako. Binibining Langsen, sa 2 taon sa Europa, marami kang napanalunang parangal, naging pinakabatang, biolinista sa konsyerto, bakit biglang pagbabalik? Para sa isang espesyal na tao, dati ipinili ko ang karera, marami akong napalampas sa kanya. Ngayon bumalik ako, upang maging babaeng, nasa likuran niya, sino itong kanya? Soyhan, naalala mo ba ako? Teka, pangalan niya ni Itay, gusto kaya nitong babae sa telepono, kay Itay. Lola, si Suihan at siya. Oh, huwag kang mag-isip ng masyado. Walang anuman sa pagitan nila, tinangkilik lang niya ang talino, at tinulungan ang karera niya. Kasalanan ko talaga, dati ayaw niyang magpakasal. Sinubukan kong ipagsama sila. Kaya si Langsin, may balak pa rin sa kanya, pero ngayon, buong puso na siyang nakatuon sa'yo. Huwag kang mag-alala. Bakit ang huli ng uwi mo ngayon? maraming trabaho kamakailan. Abala ka sa pakikipag-date kay Langsin? Maliligo muna ako. Kunin mo ang pajamas ko. CJ. Si Yaotang, magpahinga ka muna. Binilhan kita ng bubble tea. Salamat, boss lady. Kumusta? Anong maitutulong ko? Ikaw si Sangyu. At ikaw? Isa ka lang palang, may-ari ng cake shop. Ikaw si Langsin, ang pinakabatang, biolistang bertuoso. Napanood ko ang konsyerto mo. Napakaganda. Si Langsin ba yan? Kagandahang nakakabilib at elegante ang dating. May mga titulong prestihiyoso, ngunit ako'y walang kwenta. Kung ako si Suihan, siya rin pipiliin ko. Akala ko, idolo ka ni Soyhan, bakit hindi ka bigyan ng disenteng alahas? Ang mga hakaw na ito ay regalo ni Soyhan, nagkakahalagang 30 hanggang 40 milyon. Ang iba pang regalo ni Suihan, hindi ko lang dinala. Parang hindi naman totoo. Ang lalaki, hindi gagastos para sa babaeng hindi nila mahal. Nagsisinungaling ka, mahal ni Daddy si Mommy. Itong bakery ay regalo ni Daddy kay Mommy. Ang tindahang ito, nagkakahalagang 1 milyon, ni hindi man lang, katumbas ng bahagya, ng halaga ng hakaw ko. Kalakalan mo yan. Binibining Langsin, iginagalang ko ang sining mo. Ngunit kung nandito ka, para manggulo, huwag kang magalit kung gumanti ako. Binibining Sang, malaman mo ang lugar mo. Mga taong magkaiba ang mundo, hindi dapat magsama. Sinabi sa akin ni Soyhan, kung hindi dahil sa pesang bigat mo, hindi kanya mapapansin. Kung mga salitang ito ay galing kay Suihan, paano niya mismo sabihin? At tandaan mo, ang anak ko'y hindi pa bigat. Binibining Langsin, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Masamang babae, umalis ka na, lumabas ka. Binibining Lanzin, okay ka lang ba? Bakit mo itinulak si Binibining Lanzin? Gusto mo ba siyang patayin? Hindi ako. Ikaw ang may gawa. Naiinggit ka lang sa kanyang talento. Mga taong katulad mo, ay kasuklam-suklam. Ikaw ang nagtulak sa kanya. Hindi ako. Kusa siyang bumitaw. Nauunawaan ko. Nanay, hindi tayo pinaniniwalaan ni tatay. Hindi ba, yung masamang babae, ang sinadyang bumitaw? Kailangan nating magtiwala kay Papa, Yuyu. Langsin, may concussion siya. Ibig sabihin ba nito?
Hindi siya nagtitiwala sa akin. Soyhan, huwag mong sisihin si Sangyu sa pangyayaring ito. Hindi niya sinasadya. Dapat aminin ang mga pagkakamali. Huwag na nating pag-usapan. Ayokong mag-away kayo dahil sa akin. Sa totoo lang, hindi naman ganun kalala. Hindi. Jayang Suihan. Oh, Soyhan. Lahat ay nakaraan na. Hindi ako ganun kaselosa. Huwag mong hayaan si Sangyu na malungkot. Paano ko sasaktan siya? Anong problema, Soyhan? Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Akala mo wala akong alam? Langxin, tigilan mo na yung mga laro mo. Kilala ko ang ugali ni Sangyu. Maraming tao ang nakakita. Siya ang nanulak sa akin. Hindi ka naniniwala sa akin. O ipapakita ko ba ang sisi ng bakery at ipakita sa lahat. Ikalat sa buong internet. Alam mo namang, kaya ng pamilya Jiang yan. Ikaw. Kanina pa kita, kinakampihan. Langxin, binabalaan kita. Lumayo ka kay Sangyu. Kung hindi, pababagsakin kita agad. Kaya, nagpapanggap lang siya para kay Langxin. Soyhan. Sangyu. Anong karapatan mong makasama siya? Akala ko hindi ka talaga naniniwala. Paano hindi? Asawa kita. Sinong iba ang paniniwalaan ko? Kailangan ko ng paliwanag. Inaya ako ni Langxin noon na mag-dinner. Tumulong daw ako sa pag-organisa ng konsyerto. Hindi ko akalang may kukuha ng video at ilalagay sa internet. Totoo ba? Hindi ka naniniwala. Tatawagan ko si Zuyan para linawin ang lahat. Paano yung hikaw? Pumunta pa siya sa bakery ko para magyabang. Sabing binigay mo raw sa kanya. Nagkakahalaga ng 30 milyon. At sinabing ang bakery ko, hindi kasing halaga ng hikaw. Kahit katiting. Anong hikaw? Tigilan mo ang pagpapanggap. Nakita ko sa bulsa mo yun. Nakita ko ang lahat. Bulsa. Ito. Sa ilang araw, ika-negatibo 7 anibersaryo natin. Plano ko sanang magpasikat. Sa panahon na yon, akala ko hindi mo alam. Ang mga hikaw na ito ay pasadyang gawa. Nag-iisang pares sa mundo. Anong ika-negatibo 7 anibersaryo? Yung gabi 7 taon na ang nakaraan. Tumigil ka. Pero bakit may ganoon din si Langxin? Siguro tiningnan niya ang record at bumili ng peke. Narinig kong si Soyhan, nangaral kay Lanzin para sa iyo. Nakakagaan na ng loob, di ba? Ikaw lang ang nasa puso ni Soyhan. Tumigil, anong balak mo? Sangyu, mananira ka ng pamilya, binubuli mo si Lanzin. Habang nasa abroad siya para sa career, ninakaw mo ang boyfriend niya. At tinulak mo si Langxin. Nasira ang mukha ni Langxin. Mabubuhay ka ba sa konsensya mo? Putanjay na. Walang hiya, ikaw pala ang gago. Talagang walang modo. Bantayan mo ang salita mo. Hinahamon mo ako. Kung ganun nga, pwede mo akong laitin ng todo. Pero huwag mong idamay ang anak ko. Kung hindi dahil sa gago na to, makakakuha ka ba ng sansa? Sige, sabi mo inagaw ko ang pagkakataon. Sagutin mo ito, kailan nag-abroad si Langxin? 5 taon na ang nakalipas. Eksaktong 5 taon. 6 na taong gulang na ang anak ko. 6 na taon bago ito. Nandito pa si Langxin noon, di ba? Paano naging pagsasamantala yun? Nagsisinungaling ka. Bakit mas maganda ka pa kaysa kay Langxin? Ikaw talaga ang may gumamit ng mga dayang paraan. Ano? Natalo ka na't naninira ka pa? Ikaw. Walang pagsisisi ang babaeng to. Mga kapatid, turuan natin siya. Guluhin niyo ang lugar na to. Tigil. Subukan niyo pang humakbang. Ipapadala itong video sa pulis. Makukulong kayong lahat. Hindi kami takot sa pananakot mo. Pero na, mga kapatid. Ginoong Han, ang kasalang inyong pinlano ay handa na. Ang pribadong eroplano at yate na hiniling mo ay nakahanda rin. Huwag mo nang sabihin kayo. Gusto kong maging sorpresa. Naiintindihan ko. Aba. Sa wakas nagbago ka rin. Anong problema? Anong nangyari sa mommy mo? Mga tagahanga ni Bad Lady. Ginulo ang bakery. Langxin. Zuyan. Oo. Langxin, sinira ng fans mo ang lugar ng bunso sa angkan ng Jayang. Ang panganay na prinsesa ng Jayang, nakasaksi mismo doon. Ano naman, matapang ka mang agawin ng lalaki ko. Maghanda ka sa habang buhay, na pagdurusa. Alam mo ang kapangyarihan ng Jayang. Kapag pinili nilang wasakin ka, lahat ng karangalan mo, kukunin nila. Mga fans ang samira ng lugar. Anong kinalaman ko doon? Huwag mo akong lokohin, ikinukumpisal mo sila sa likod. Kung tayo lang ang may alam, sino ang makakaalam? Mag-ingat ka sa sarili mo.
Binibini Lanzin. Manager Joe, bakit ka nandito? May handaan ng Angkanjang. Ipinagdiinan ni Master Han. Nabisita kang VIP sa handaan. Kailangan andoon ka. Panauhing pandangal. Soyhan, alam kong. MS, Lanzin, bakit nakatayo ka pa riyan? Di mo ba pansin? Nagkakasal na kayo ni Jihan. MS, Soyhan, nagbago na ba ang isip mo? Biglaan naman. Dapat sinuot ko ang kasuotang pangkasal ko. Ngayon, malugod nating tanggapin ang aking nobya. And Suihan, ang sorpresang inihanda mo. Gustong gusto ko. Natutuwa akong nagustuhan mo. Mga pinarangal na panauhin, salamat sa inyong pagdalo sa aming kasal. Jang Soyhan, hindi ba ako ang dapat mong pakasalan? Bulag ka ba, Jang Soyhan? Ang aming MS, Lanzin, ang karapat-dapat na mapang-asawa. Ang lakas ng loob mo, nakawin ang napupuso ang lalaki. Ni Imalangsin, magbabayad ka nito, mga binibini. Siraan ninyo lahat. Anak ng pamilyang Jang, babaeng mapagsamantala sa anak. Walang hiya. Naiintindihan mo ba ang batas? Gusto mong malaman ang parusa? Sa paninirang puri at pagpapahiya. E di ay sakdal mo kami, milyon ang tagasunod ni Lanzin. Lahat kami sumusuporta sa kanya, hindi mo kami maisasakdal lahat. Langsin, ikaw ang nagpakulo ng gulo. Soyhan, hindi mo ba nakikita? Ang mga tagasunod ko pa lang, kayang wasakin si Sangyu. Isang walang kwentang babae, hindi karapat-dapat dito. Ang halaga niya ay hindi para hatulan mo. Wala kang nakikitang halaga. Ngunit nakikita ko ang kanyang malumanay na tibay at magandang puso. Tama na. Ang mga katangiang ito, hindi mo kailanman makakamit kahit kailanman. Ang yuko'y katumbas ng libo mo. Nagsisinungaling ka, bakit pipiliin mo? Isang walang kwenta, anong maibibigay niya? Sa karera mo, matutulungan kita. Gamit ang aking mga fan, papaunlarin ko. Ang mga proyekto mo, itaas ko ang karera mo. Suporta. Ako ang suporta niya. Tungkol naman sa karera ko, ang trilyon-dolyar na imperyo, hindi kailangan ng ads. Sino ka ba? Hindi, imposible. Dinadaya mo ako, mahal mo ako. Mga gwardya, dalhin niyo ang siraulo na ito. I block niyo siya online. Bitawan si Lanzin. Muntik ko na kayong makalimutan. Gusto niyo ng kaso, bigyan natin kayo. Zuyan, tawagin ang mga abogado, isakdal lahat. Minor de edad kami, hindi mo kami maisasakdal. Proteksyon sa menor, walang kaso. Mga menor ha? Mga magulang ang mananagot. Sakdalin ang magulang. Huwag, papatayin ako ni tatay, paumanhin, pakiusap. Ganun nga, mawawalan ako ng baon. Ginoong Suihan. Sa masayang sandaling ito, nais mo bang magbahagi ng ilang salita para kay binibining Sangyu? Malayo na ang narating namin ni Sangyu. Maraming hamon ang hinarap. Ngunit nais kong malaman mo. Ikaw lamang ang laging nasa puso ko. Sangyu, mahal kita. Salamat, Suihan. Sa paghila sa akin, mula sa pinakamadilim na hukay. Ikaw ang tanglaw na, nagbigay liwanag sa buhay ko. Ang iyong presensya, ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ngayon na ang pinaka-espesyal na sandali, ang halik. Anong nangyayari? Naku po. Baka si Yu ay buntis. Doktor, kumusta ang asawa ko? Binibini ay nasa mainam na kalagayan. Siya ay nagdadalang tao, ng kambal, isang lalaki at babae. Kambal, napakaganda naman ito. Mahal, kailangan hintayin muna ang honeymoon natin. Oo, may tutulong na sa akin, sa takdang aralin.